Hello, good morning po. Kaptagan Farming Adventure. Kakagising lang po natin ngayong umaga. At saka tinawag po tayo ng ating kapitbahay kasi po nakalabas po yung lalaking pato natin. Kaya po maaga din po ako dito sa aking munting farm, sa ating mini farm. So, madali ko lang naman pong nahuli yung pato. At saka nag-check po ako dito sa loob. At saka may blessing po ngayong umaga, no? So pag-check ko po sa pugad ng aking mga manok, may may 8 itlog. Okay? Pero mga 1 week na po mahigit since anong itlog yung manok ko, yung puti. Sa nakapanood sa vlog ko nung 2 weeks ago, pilex ko po doon na nagsimula na po mangitlog yung manok ko na puti. So ngayon po, sa matagal na pag-aantay, 6 months po ago nung nag-vlog po ako na yung pato ko naman nangitlog, ngayon po yung mga itlog, as you can see, lumaki na po yung mga pato ko. At this morning, nakita ko po na may itlog na, no? Last week naglagay po tayo ng pugad ng pato, may isa na pong itlog, no? So thankful po tayo sa Panginoon kasi po for 6 months nangitlog na po sila. At ngayon po ipapakita ko po sa inyo yung isang itlog, nag-iisang itlog ng aking pato, no? So antabayanan po, samahan niyo po ako. Let's go. First po, ipapakita ko po sa inyo ang pugad ng aking manok, no? Tara, andun po siya sa loob. Akyatin po natin. Okay, so dito po, yung itong puti lang po, yung pure puti lang po yung nangingitlog na. Ito po. So ito po siya. No, ito lang po yung nangingitlog, pero sa tingin ko itong 4 na babae is mangingitlog na po to, baka ngayong buwan o di kaya sa susunod na buwan. So antay-antay lang kasi po ito pong babae, ito po yung first batch na mga itlog, no? At ito po yung sumunod, bale 15 days po yung pagitan nila. So una po nangitlog tong sa unang batch na puti. Okay, so akyatin po natin. Tara, andun po. Excuse. Okay, so andito na nga po tayo sa loob ng kulungan. Ito po yung lalaki na shamuko. Nabili ko po ng 700, no? Kasi po yung si Rocky, binenta ko si Rocky kasi kapatid po siya nitong mga 5 manok. Okay? Okay, check na po natin. So ito po, may patungan po sila dito, no? Andun yung natin, pugad. Tara, check natin. Oops. Okay, andito na.
Okay. So, ito po, nilagyan ko po ng ng plastic na makapal sa ibabaw at saka nabutas na po, kaya po nilagyan ko din ng sako. Ito para safe po sa ulan, no? Okay, andito po yung itlog ng manok na puti. So 1 2 3 4 5 6 7 8, no? So bale 1 week na lang po at baka magsimula na po siyang maglimlim, no? Ito na po sila. So yung sa mga nakakita nung last 2 weeks na vlog ko, yung nagsimulang mangitlog yung puti, ang liliit pa po ng mga itlog, pero ngayon nasa regular size na siya, native egg. O ito, nasa regular size na siya. So 8 itlog, no? Ito na, so antay-antay lang po tayo ng konti. Okay, andito pa din po ako sa loob, no? So ganito kasi yung plano ko. Magsisimula po tayong mag-alaga again ng mga sisiyo, at saka this time po focus na po tayo sa pagbibinta ng mga sisiyo. So yung nakaraan po yung ginawa po natin sa mga manok natin, inihaw po natin, no, pag nag-birthday, pag may okasyon, no, nagbigay po tayo sa ating relatives, no? At sa ngayon po pipilitin po nating i-try na inegosyo po itong mga Bisaya na manok natin, no? Okay. Ayun po, naipakita na po natin, no, yung mga itlog ng ating manok na puti. So 8 po siya. So antay-antay na lang po tayo mga at least 1 week para po makapagsimula na po siyang maglimlim, at saka po praying po na magiging successful po yung pag-hatch ng mga itlog. So from the start na maglimlim, 21 days po siya. 21 days po ang antayin natin para po mapisa po yung mga itlog. So praying na 100% po yung mapisa, no? So ngayon po, tingnan naman po natin yung nag-iisang manok ng aking pato. Ewan ko lang kung aling pato yung nangitlog, basta po thankful po tayo sa Panginoon kasi po may itlog na po after 6 months. May itlog na po yung pato natin, no? So last week namanhikan po yung pastor namin, no, nag-offer po tayo ng 2 pato. As you know, may 6 po tayo na pato na babae, tsaka 1 lalaki. So yung 2 po binigay po natin sa ating pastor na makatulong naman po tayo. Okay po, so after a week lang, hindi po, after 4 days since namanhikan siya, nangitlog po yung pato natin. So blessings po yung pangitlog ng pato natin. So samahan nyo po ako, so tingnan po natin yung nag-iisang itlog, no, ng pato natin. Okay, and then ito po yung mga pato ko, 4 na lang yung mga babae, no? So hindi ko alam kung aling pato dito yung nangitlog, pero nagpapasalamat po tayo kasi nangitlog na nga, no? Ito na po. So tingnan na po natin yung pugad. So ito po yung pugad na sa ilalim, kasi for your information, sa balak pong mag-alaga ng pato at saka magsimulang mag-breed, gusto po ng pato na
madilim yung paligid, no? Hindi sila gusto na ano na maliwanag kasi madidisturbo po sila. Kasi yung pato nangingitlog pag ano, pag dawn, no? Nangingitlog po sila ng ano ng madilim. Okay? So 1 week ago inihanda ko na po yung pugad kasi alam ko na 6 months na po sila. So anytime po pwede na po sila mangitlog kasi sayang naman po kung mangitlog lang sila kung saan-saan, baka mabasa yung itlog. So sayang naman po, baka mabugok. So ito na nga po, inihanda ko yung pugad nilang in advance katulad ng manok para po pag may nangitlog na diretso na po sila. So ito na po, andito po sa ilalim. So may sako dito at saka ayun. So ang saya ko po kanina nang makita kong may itlog, no? So ito. Okay? Okay, may isang itlog po dito, no? Hahawakan po natin. Okay? So yung unang itlog ano po siya, parang hindi siya ano, puting-puti, parang watery po siya sa loob, no? Hindi tulad nung ano itlog ng ano sanay na babae, no, puting-puti. But ngayon po hindi siya kalakihan din. Hindi siya kalakihan. First na itlog, so understandable naman po pag ganito. Tulad ng manok natin, yung first na itlog niya is ano, maliit, sobrang liit kumpara sa ngayon na regular size na taga yung itlog. So yung pato magkaiba po siya sa manok. Kasi yung manok usually pinaka mataas na po yung size na malilimliman na itlog before siya maglimlim, no? Pero tong pato kaya to kahit mga 20, 22, 23, no? Kaya to sila. Magaling to sa limliman ang mga pato, no? So hopefully aabot po to ng ano 20, no? Ito po yung ano, so first time po to na mga breed to mga pato ko, no? As you know, yung 6 months ago nag-vlog po ako na nangitlog na po yung nanay itong mga pato, at ngayon po sila naman po yung nangitlog. So pagdasal po natin na ano po na magiging successful din ang pagpisa ng mga itlog na to. So sa pato naman po, nasa ano, since maglimlim yung pato, nasa 30 to 33 days po yung aantayin natin bago mapisa, no? So matagal-tagal. So nasa ano pa, 2 buwan pa po yung aantayin natin bago po tayo makakita ng mga sisiw, no, na pato dito sa ating munting kulungan. No, so tama-tama po maka-prepare pa po tayo sa kanilang brooder po. No, ang ginagawa ko po dati pagkatapos mangitlog, pagkatapos na mapisa yung mga itlog ng pato, sinama ko po yung inakay sa nanay nila ng 1 araw lang. Tapos kinuha ko na yung nanay, no, pinapakain ko, nilalagyan ko ng tubig, sinusuguro ko po na ano na malakas po yung mga inakay para po mabuhay lahat. So wala naman pong namatay, successful naman po. So ngayon po tingnan po natin, no. Okay, so ayan po, baka hindi may itlog pa dito, hindi lang natin nakita. So check po tayo, baka may itlog. Sayang naman po kung ano. Okay, so wala po. So ito talaga yung first na itlog nila. Baka ito yung nanay, no? Kasi andito to kanina pa to andito sa tabi ko. Parang ito siguro yung nanay, no?
Sige lang, tingnan natin. Okay. So ipapakita ko din po sa inyo yung brooder na ano ko, ihahanda ko. Okay. Okay, ito po yung dating brooder natin sa mga sisiw, no? Okay. Okay, ito po bakante. So konting linis lang po nito at magagamit na po natin ito sa susunod na buwan, no? Una sa manok, at tamang-tama po pag malaki na yung manok, pag mapisa na po yung itlog ng pato, sa pato na naman po. So ito po yung patubigan niya. So medyo ano na, madumi ng konting punas lang, konting alinis lang po niyan, at saka ready na din po. Saka lalagyan po din natin ulit ng ano, ng ilaw dito, pakainan, at saka po para po ano, lahat gagawin po natin para ma-survive lang po yung mga future sisiw natin na mga manok at pato. Okay? So dito po kasi sa Kapatagan, masyadong malamig, no? Lalo na po maulan, grabe sobrang lamig, parang naka-centralize yung aircon. Pero ano, siniguro po natin na ano talaga, no, na sarado po yung brooder natin para po hindi po makalabas yung mga sisiw, at saka po hindi po masyadong malamigan at saka maulanan. So para po 100% sure po tayo na mag-survive sila in the future, no? So pagtapos po dito, after 1 month, so after 1 month, lipat po natin sila dito sa kabila. So medyo ano na po siya, hindi na po siya masyadong close, no? Kunting repair lang po dito, no? Kunting repair na lang po, at saka magagamit na po to. So pag 1 month na nga yung mga sisiw, tsaka ko po dito ililipat, no? Medyo malakas-lakas na po sila. Okay? So kaya po mga kahit pa 20 na sisiw, pwede pong malagay dito. Tsaka po may tubigan na din po dito, 2 tubigan. Okay? So update po sa aking mini poultry farm. Okay? So ayan na nga po. Naipakita ko na po yung ano, yung update sa mga manok natin as well as sa mga itlog. So for recap, may 8 itlog po tayo sa manok, at saka may 1 itlog po tayo sa pato, no? So antay-antay na lang po tayo. Sa manok mga 1 buwan, at sa pato naman mga 2 buwan, no? May bago po tayong mga matututunan po sa ating journey sa ating pagmamanok at sa pagpapato, no? Once again, samahan nyo po ako lagi sa aking mga vlog. Ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo mag-alaga ng mga sisiw ng mga manok at pato, no? Sana po ay may natutunan kayo ngayon, at sana po ay nag-enjoy kayo sa inyong panonood, no? At saka po sa mga bago po nating mga viewers, huwag po nating kalimutan na i-like ang video na to at mag-subscribe na din po sa ating channel. At saka po paki-hit na din po ng notification bell para updated kayo sa mga bagong videos po natin. So once again, salamat po sa inyong panonood. Magandang umaga po ulit. God bless us all.